Hi everyone! Good morning, good afternoon, good evening to everyone out there in the world, in the internet world. So, hi sa inyong lahat! And I'm here again. Welcome back to my channel, Ria Palmarogas channel, okay? And Rogas Palmaria and Saguro Air channel and Ria Rogas channel on my YouTube channel, on your YouTube screen, on the internet, so sa YouTube. So, nandito na naman po tayo. Ako ngayon si Mami Ria, Mami Yang, at your service po at magsasabi sa inyo ng mga bagay na kailangan natin gawin para sa buhay natin sa araw-araw, sa pagganap natin sa pamumuhay kay Kristo. So, sabi rito sa Colossus chapter 2, verse 6, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag dinuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at mandarayang aral. Magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sasabi-sabi lang ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo nang siya'y maging tao at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Hallelujah! So, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli, hindi sa laman. Tama. Kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Yun. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Nang kayo'y bautismuhan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos. Nakasama ni Kristo, pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasalatan laban sa atin. Pati mga pananagutan kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y para mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan na kanyang pagtatagumpay. Hallelujah! Kaya't huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito ay anino lamang ng mga bagay na darating at si Kristo ang kaganapan nito. Huwag kayong mapatatangay sa mga nagpapakita ng mga maling pagpapakumbaba sa kanilang pagsamba sa mga anghel. Ipinamamarali nilang sila'y nakahihigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain, ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila. Hindi sila napapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan na nagkakaugpong-ugpong sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Hallelujah! Ang mga members ng mga churches o iglesia o tayo mga anak ng Diyos, tayo mga magkakapatiran, na si Kristo ang ating ulo ng ating iglesia. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad nito ayon sa pagunlad sa ninanais ng Diyos. So, ano ang bagong buhay kay Kristo? Namatay na kayong kasama ni Kristo at wala na sa kapangyarihan ng mga espiritu na gahay sa sanlibutan. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag hihipo niyon, ang mga ito'y utos at aral lamang ng tao tungkol sa mga bagay na nauubos. Sa biglang tingin, tila nga nakabubuti ang ganitong pagsamba sa mga anghel, ang maling ginagawa nilang pagpapakumbaba at pananakit sa katawan. Ngunit, ito'y hindi nakapipigil sa pagmamalabis ng laman. Correct. So, binuhay tayong muli. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Hallelujah! Ang dati at bagong buhay, ano ito? Kaya't dapat, according to Colossus chapter 3, mawala na sa inyo ang pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot sa isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan.
Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napopoot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, ang pinaghaharian pa kayo ng pasasamampita na to, namuhay rin kayong kasakasama ng mga taong gumagawa niyon, di ba? Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, poot at sama ng loob, iwasan na ninyo ang panunungayaw at malalaswang pananalita. Huwag kayo magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito, at pag nagbihis na kayo ng bagong pagkatao, patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Griego at mga Hudyo, ang tuli at ang mga dituli, ang dayuhan at ang mga mabangis na tao, ang alipin at ang malaya, kay Kristo walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasa lahat. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya, kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa, pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod na ganap ng pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip, magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman, umawit kayo ng mga salmo, himno, mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Hallelujah! At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Hallelujah! So yun ang ayon sa Kolosas na sinabi ni Pablo. Sabi naman dito sa Thessalonica chapter 4, may buhay na nakalulugod sa Diyos. Ano ba ito? Ano ba ang mga buhay na nakalulugod sa Diyos? Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, sana lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon, pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sino man sa kanyang pag-aasawa. At hindi pagsunod lamang sa pita ng laman tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayon, hindi yuyura kanino man ang karapatan ng kanyang kapwa, ni pupugayan man ang dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo noon pa at mahigpit na ibinabala, parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya, ang sino mang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin na kanyang Espiritu Santo. Hindi na kailangan paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo mga kapatid na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Sa gayon, igagalang kayo ng mga hindi pa kumikilala sa ating Panginoon. Bukod dito, hindi ninyo iaasa sa iba ang inyong ikabubuhay. So, tinuturuan tayo ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonica na kumilos, gumawa bilang isang tunay na Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos sa lupa. And magagawa lamang natin ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo na ipinagkaloob niya sa atin.
Nung tayo nanampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ang ating Panginoong Hesukristo. So guys, nalaman na natin ang lahat ng bagay tungkol sa isang mabuti at maayos na pamumuhay ng isang Kristiyano sa lupa. So guided na tayo ng Holy Spirit nun, guys. So, magiging maayos ang pamumuhay natin sa mundo. Hindi magulo. Okay? Walang gulo. And walang awayan. So, sino ba may gusto ng away? Diyos ko. Nakakasira ng vocal cords pag sumisigaw ka, di ba? And ang hirap-hirap pag nagagalit ka. And ang galit, ayaw ng Diyos yan. And yun guys, tinuro ko sa inyo lahat ng bagay na kailangan natin gawin dito sa lupa bago man lang tayo pumunta sa langit pagkamatay natin. And I hope guys na magawa natin to sa pamamagitan ng in Jesus name, sa pangalan ni Jesus, sa paghingi natin sa Diyos Ama ng gabay and sa pagsama ng Holy Spirit sa buhay natin. Hallelujah! Thank you, Lord. So guys, that's all for now. That's it. Yun na yun. So, that's it all, Pansit. Teka. So, guys, maraming gumugulo sa utak ko ngayon ng mga taga rito. So, naiinggit sila sa mga ginagawa natin sa internet. Kasi namumuhay sila ng makasarili, makasalanan, at mahalay na bagay. Yun ang pinamumuhay nila sa sarili nila. So, naiinggit sila pag may mga ganito tayong pag-uusap sa internet, and tinututulan nila ang mga bagay na sinasabi ng Holy Spirit sa akin para masabi ko sa inyo. And pinapahirapan nila yung utak ko, and kinokontrol nila ako para hindi ko masabi yung mga importanteng bagay na kailangang malaman nyo, guys. Okay? So, nasabi ko na lahat. Wala lang nagawa yung mga makamundong mga tao. Wala na rin silang kalaban-laban, guys. Okay? So, that's it for now. Bye. This is all for it, Pansit. See you next time. This is Mami Ria for New Chunks of Wisdom from Above. And see you all, guys, for the next time. Bye, everyone. Bye.